pinalaya sa sariling pamamahay habang duguan pa mula sa panganganak. Habang nanghihina sa malamig na ulan, nagpapakasaya ang asawa niya sa mainit na yakap ng isang kabit. Walang puwang dito ang babaeng hindi makapagbigay ng tagapagmana. Sigaw ng biyenan niyang sakim. Ngunit hindi siya iiyak habang buhay. Isang lihim mula sa nakaraan ang magiging kalasag niya. Babangon siya, hindi para maghiganti, kundi para angkinin ang mundong ipinagkait sa kanila ng kanyang anak. Handa na ba silang tikman ang mapait na bunga ng kanilang kasakiman? Walang puwang sa pamilyang Balmiran ang isang babaeng hindi kayang magbigay ng tagapagmana. Ang kailangan ni Teodoro ay isang anak na lalaking magpapatuloy ng aming pangalan, hindi isang batang babaeng magiging pabigat lamang sa aming yaman. Ang mga salitang iyon ni Doña Trinela ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Bawat pantig ay puno ng puot at pagkamuhi na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng buto ni Thyra. Sa loob ng malawak na silid na puno ng karangyaan, nakahiga si Thyra sa kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa matinding hirap ng panganganak na dinalos niya ng mag-isa sa loob ng ilang oras. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sa kanyang tabi, ang munting si Tala ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa malupit na mundong kanyang kinagisnan. Sa halip na yakap ng kalinga ang matanggap mula sa kanyang asawang si Theo, ang tanging sumalubong kay Thyra ay ang malamig na likod nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Tila iniiwasan ang anumang responsibilidad sa sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Theo, pakiusap, tignan mo ang anak natin. Ang paos at nanginginig na tinig ni Thyra ay bahagyang narinig sa pagitan ng malalakas na kulog sa labas ng mansyon. Babae man siya, siya ay bunga ng pagmamahalan natin. Ngunit hindi lumingon si Theo. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang tanging sagot na nakuha ni Thyra ay ang marahas na pagbukas ng pinto ni Doña Trinela na may dalawang malalaking maleta na puno ng mga gamit ni Thyra. Huwag mong gamitin ang salitang pagmamahal sa harap ko, Thyra. Isang pagkakamali ang pagpapakasal ni Teodoro sa isang tulad mong taga-probinsya na wala nang maipagmalaki ay hindi pa magawang gampanan ang tanging tungkulin ng isang asawa. Sa gitna ng panghihina, pilit na umupo si Thyra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ano ang ibig ninyong sabihin, Mama? Kapapanganak ko pa lang. Saan ninyo dadalhin ang mga gamit ko? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Mula sa sandaling lumabas ang batang iyan at nalamang babae siya, tapos na ang ugnayan mo sa pamilyang ito. Nakahanda na ang mga papeles para sa inyong paghihiwalay. At huwag kang mag-alala, mayroon ng papalit sa pwesto mo. Isang babaeng kayang ibigay ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Thyra ang panginginig ng kanyang buong pagkatao nang makita ang isang mensahe sa telepono ni Theo na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang larawan ni Theo na masayang nakayakap sa isang babaeng nagngangalang Tricia. Ang kanilang mga ngiti ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Thyra para sa pamilyang Balmiran. Ang kanyang lalamunan ay tila nasasakal at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Theo, totoo ba ito? Ang tanong ni Thyra na halos pabulong na lamang, umaasang may kaunting katiting na katuwiran pang natitira sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Sa wakas ay humarap si Theo, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Mom is right, Thyra. I need a son. I need an heir. Tricia she's everything you're not. Pasensya na, but this is for the family. Ang tunog ng pagbagsak ng mga maleta sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, hudyat ng katapusan ng lahat ng kanyang pangarap.
Sa ilalim ng nagngangalit na langit at malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati, sa pilitang pinalabas si Tyra ng mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa naglalakihang gate ay tila pagpako sa kanyang puso. Niyakap niya ng mahigpit ang sanggol na nakabalot lamang sa manipis na lampin. Pilit na pinoprotektahan ang munting buhay laban sa malamig na hanging humahampas sa kanyang basang katawan. Naglakad siya sa madidilim na eskinita ng Laguna. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig ng putikan. Sa dulo ng isang makitid na daan, isang munting ilaw ang nagmula sa isang dampa. Doon ay sinalubong siya ni Aling Marta, ang matandang kapitbahay na noon pa man ay nakasaksi na sa kanyang paghihirap. "Diyos ko, Tyra! Anong nangyari sa inyo ng bata?" Ang nag-aalalang tanong ng matanda, habang mabilis na kumuha ng mainit na kumot. Hindi na nakasagot si Tyra. Napaluhod siya sa sahig na kawayan. Ang kanyang huling lakas ay naubos na. Habang pinagmamasdan ang munting mukha ni Tala na nagsisimulang ubohin dahil sa lamig, ang tanging naramdaman ni Tyra ay ang kawalan ng malay na unti-unting lumalamon sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Tyra sa amoy ng mainit na lugaw, ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng isang marahas na pagkatok sa pinto. Isang lalaking pormal, ang suot ang nag-abot sa kanya ng isang puting sobre. "Ikaw ba si Tyra Esguerra?" Pinapadala ito ng bangko. Ito ang demand letter para sa utang na nagkakahalaga ng 3 milyong piso na nakapangalan sa'yo. Kung hindi ka makakapagbayad sa loob ng 1 linggo, mapipilitan kaming magsampa ng kasong kriminal. Nabitawan ni Tyra ang mangkok. Ang puting likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig, gaya ng unti-unting pagkadurog ng kanyang pag-asa. Sino ang gagamit ng kanyang pangalan para sa ganito kalaking utang? Saan siya kukuha ng ganitong halaga habang ang tanging yaman niya ay ang sanggol na nasa kanyang bisig? Sa gitna ng 11 milyong katanungan, tanging ang malalim na katahimikan ng kawalan ng katiyakan ang sumagot sa kanya, habang ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang gumagapang pabalik upang sisingilin siya sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang init ng munting katawan ni Tala ay tila isang bagang nagpapaalab sa takot sa dibdib ni Tyra, habang ang ubo ng sanggol ay gumuguhit sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng dampa ni Aling Marta, kung saan ang bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong ay lumilikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng timbang na sa sahig. Tanging ang panalangin at ang panghihina ng kanyang sariling katawan ang kasama ni Tyra. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa paggawa ng malalambot na kakanin, ay nanginginig na ngayon habang hinahaplos ang noo ng anak. Wala siyang pera, wala siyang katuwang, at ang tanging ari-ari ang natitira sa kanya ay ang isang gintong singsing na pamana ng kanyang yumaong ama, na ngayon ay balak niyang ibenta pambili lamang ng gamot at gatas. "Tyra, anak, kailangan na nating dalhin si Tala sa sentro." Ang boses ni Aling Marta ay puno ng pag-aalala habang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. "Huwag mong isipin ang hiya. Mas mahalaga ang buhay ng bata." Ngunit bago pa man makasagot si Tyra, ang ugong ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang eskinita ay bumasag sa payapang pighati ng umaga. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa ibabaw ng putikan ay tila isang babala ng panibagong unos. Isang lalaki ang lumitaw sa pintuan, matangkad, pormal ang suot na barong, at may dalang aura ng awtoridad na tila hindi nababagay sa maruming paligid ng squatter. Siya ay si Attorney Tadeo Lucero. Ang kanyang mukha ay seryoso at malamig. Walang bakas ng emosyon habang tinitignan ang nakakaawang kalagayan ni Tyra. "Mrs. Tyra Valmiran?" Ang kanyang boses ay malalim at tila walang puwang para sa awa. "I'm Attorney Tadeo Lucero from the bank's legal department. Nandito ako para personal na ihatid ang pinal na abiso para sa iyong utang.
3 million pesos is not a small amount and the bank is ready to take legal action. Sa gitna ng panghihina, pilit na tumayo si Thyra, bit-bit ang umiiyak na si Tala. Attorney, pakiusap, makinig kayo. Wala po akong kinalaman sa utang na yan. Ninakaw ng biyenan ko ang identity ko. I never signed any loan documents. Ang kanyang boses ay basag, puno ng desperasyon na tila humihingi ng katarungan sa gitna ng kawalan. I'm just doing my job, Mrs. Valmiran. Ang pirma mo ay nasa dokumento at ang bangko ay hindi tumatanggap ng mga excuses tungkol sa family disputes. Ang sagot ni Tadeo habang inilalabas ang mga papeles. Ngunit nang maglakad si Tira palapit sa kanya upang makiusap, ang kanyang nanghihinang tuhod ay bumigay. Nawalan siya ng balanse sa madulas na sahig na kawayan. Bago pa man tumama ang katawan ni Tyra sa sahig, mabilis siyang sinalo ni Tadeo. Ang malalaki at matitigas na braso ng abogado ay naging pansamantalang sandigan ng babaeng tila gumuho na ang mundo. Sa sandaling iyon, ang panyo ni Tadeo ay nahulog at ang baro ni Tyra ay bahagyang nausog na naglantad sa isang malaking peklat ng paso sa kanyang braso, isang bakas ng apoy na matagal nang nanahimik sa kanyang balat. Natigilan si Tadeo. Ang kanyang malamig na mga mata ay biglang nagbago. Tila may isang malalim na gunita ang nagising mula sa kaibuturan ng kanyang alaala. Ang peklat na yon, ang sugat na hindi kailanman naghilom sa kanyang isipan, na tila nagdurugtong sa kanya sa isang batang babaeng nagligtas sa kanyang buhay sa gitna ng nagngangalit na sunog. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang paghinga ni Tadeo ay naging mabigat at ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Thyra ay bahagyang nanginig, isang bagay na hindi dapat mangyari sa isang abogadong tulad niya. Attorney, okay lang po ba kayo? Ang mahinang tanong ni Thyra habang pilit na inaayos ang sarili. Mabilis na binawi ni Tadeo ang kanyang kamay at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging propesyonal, ngunit ang kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata ay hindi na maikakaila. Binigyan niya si Tira ng 3 araw na palugit bago ang tuluyang pagsasampa ng kaso, isang desisyong labas na sa protokol ng bangko. Habang naglalakad si Tadeo pabalik sa kanyang sasakyan, ang putik sa kanyang sapatos ay tila hindi na mahalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng babaeng iniwan niya sa loob ng dampa. Sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan siyang pribadong investigador. Ang kanyang tinig ay puno ng isang bagong determinasyon. Gusto kong hanapin niyo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Doña Trinela Valmiran. Bawat galaw, bawat transaksyon, at bawat kasinungalingan niya. Ngayon din, may kailangan akong kumpirmahin tungkol sa kliyenteng pinapalayas natin. Habang umaandar ang sasakyan palayo, naiwang nakatingin si Tadeo. Sa rearview mirror, pinagmamasdan ang dampa ni Thyra na tila isang munting isla sa gitna ng malawak na karagatan ng pighati. Bitbit ang isang lihim na maaring magpabago sa kapalaran nilang dalawa. Sa loob ng kanyang marangyang opisina na nababalot ng katahimikan, ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Tadeo. Ngunit ang kanyang diwa ay lulan ng isang alaala na muling naging sariwa dahil sa pagkikita nila ni Thyra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila naramdaman muli ang nakakapansong init ng apoy. 20 taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang isang matapang na lalaki, ang ama ni Thyra, na sumugod sa gitna ng nagngangalit na sunog upang iligtas siya. Isang batang walang kalaban-laban. Naalala niya ang maliit na batang babaeng humawak sa kanyang kamay sa gitna ng usok, ang batang tumamo ng malalim na paso sa braso upang masiguro lamang na makakalabas siya ng buhay. Ang peklat na nakita niya sa braso ni Thyra sa gitna ng ulan ay hindi lamang isang sugat. Ito ay isang marka ng utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ng anumang salapi. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Valmiran, ang halimuyak ng mamahaling pabango
ay humahalo sa mapanuyang tawanan ni na Doña Trinela at Tricia. Mommy, sigurado akong matutuwa si Theo kapag nakita niya ang bagong ultrasound. Ang wika ni Tricia habang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala namang laman kundi mga sapin ng tela at kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa matanda. Tila ipinagmamalaki ang kanilang tagumpay sa pagpapatalsik sa pabigat na si Tyra. Para sa kanila, ang buhay ay isang laro ng kapangyarihan kung saan ang mga mahihina ay kailangang yapakan upang manatili ang dangal ng pamilya. Ngunit sa kabilang dako ng Laguna, sa loob ng dampa na puno ng usok mula sa uling, abala si Tyra sa pagkayod ng niyog. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng tiyaga habang inihahanda ang puto at biko gamit ang lumang recipe ng kanyang yumaong ama. Ang bawat butil ng malagkit at tamis ng gata ay tila isang alaala ng pagmamahal na kanyang pinanghahawakan upang hindi tuluyang gumuho. Habang pinagmamasdan ang munting si Tala na mahimbing na natutulog sa tabi ng isang tumpok ng pandan, naramdaman ni Tyra ang hapdi sa kanyang braso, ang lumang peklat na tila kumikirot kasabay ng kanyang puso. Isang himala ang naganap nang dumating ang balita mula sa bangko. Isang kawani ang tumawag kay Tyra at sinabing nagkaroon ng administrative error at pansamantalang sinuspinde ang kanyang utang dahil sa isang hindi kilalang donor na naglagay ng deposito bilang garantiya. Hindi alam ni Tyra na sa likod ng balitang ito ay si Tadeo, na gamit ang sariling pera ay lihim na tinubos ang kanyang katahimikan. Hindi lamang iyon, isang misteryosong lalaki ang dumating sa kanyang maliit na pwesto sa palengke at pakyawang binili ang lahat ng kanyang tinda. Para po sa isang malaking event, miss, ang maikling paliwanag ng lalaki bago nag-iwan ng isang bag na puno ng dekalidad na gatas at bitamina para kay Tala. Ang kislap sa mga mata ni Tyra sa sandaling iyon ay tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman. Gayunpaman, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Nang magtungo si Tyra sa isang botika upang bumili ng gamot para sa ubo ni Tala, gamit ang kinita niya, napatigil siya sa tapat ng pintuan. Sa loob ng botika, nakita niya si Theo at Tricia. Masayang pumipili si Theo ng mga mamahaling damit para sa sanggol at mga bitamina para sa buntis. Ang kanyang kamay ay protektibong nakapatong sa balikat ni Tricia. Ang tawa ni Theo ay tila mga tinik na bumaon sa pandinig ni Tyra. Doon, sa harap ng salaming pintuan, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Theo ang kanyang asawa, gusgusin, pagod at may bitbit na munting supot ng barya, habang siya ay namumuhay sa karangyaan kasama ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, isang puwang na puno ng pagsisisi at pait na hindi na kayang punan ng anumang salita. Napayuko si Tyra, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa supot ng gamot, habang ang anino ng masayang pamilya ni Theo ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng kanyang nawala. Sa gitna ng mataong kalsada, naiwang nakatayo si Tyra, tila isang anino na pilit binubura ng liwanag ng kasinungalingan ng iba. Dala ang tanong na hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng katotohanan ito. Grabe, Tyra. Amoy kakanin at pawis ka na talaga. Akala ko ba galing ka sa pamilyang Valmiran? Bakit ngayon? Mukha ka ng basahang ipinampunan sa sahig ng palengke. Ang boses ni Tricia ay puno ng panunuya. Bawat salita ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Tyra sa gitna ng mataong butika. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa mga labi ng babaeng kumuha sa posisyon ni Tyra, habang ang kanyang kamay ay sadyang idiniin sa kanyang tiyan na tila ipinagmamalaki ang kayamanang nasa loob nito. Naramdaman ni Tyra ang paghigpit ng kanyang hawak sa maliit na plastik na naglalaman ng paracetamol para kay Tala. Ang plastik ay lumikha ng mahinang tunog ng pagkayupi, tila sumasabay sa paglukot ng kanyang puso.
Tiningnan niya si Theo, umaasang makakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang lalaking dati niyang sandigan ay umiwas lamang ng tingin. Ang pananahimik ni Theo ay mas masakit pa kaysa sa harap-harapang pangiinsulto ni Tricia. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng botika, naramdaman ni Thyra ang unti-unting pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likuran, habang ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng lahat ng mga luhang ayaw niyang ipakita sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa halip na yumuko at umiyak, dahan-dahang itinaas ni Thyra ang kanyang baba. Tricia, ang basurang itinapon ko na. Hindi ko na pinupulot. Ibigay mo na sa kanya ang lahat ng luho at bango na gusto mo. Pero tandaan mo, ang amoy ng kakanin ay amoy ng marangal na pagtatrabaho. Mas mabuti na yon kaysa sa amoy ng kasinungalingang pilit mong itinatago. Ang boses ni Thyra ay kalmado, ngunit may talim na hindi inasahan ng dalawa. Walang lingon-likod na naglakad palabas si Thyra. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na tsinelas sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng tagumpay sa gitna ng kanyang pagkatalo. Samantala, sa loob ng kanilang marangyang sasakyan, abala si Doña Trinela sa pagpirma ng mga bagong tseke. Ang bawat pag-ugit ng kanyang pluma sa papel ay tila isang kumpas ng kapangyarihan, hindi alintana na ang perang kanyang ginagastos ay nagmula sa mga utang na ipinangalan niya sa kanyang manugang. Para sa kanya, ang yaman ay kailangang ipakita, kahit na ang pundasyon nito ay gawa sa panlilinlang. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng kanyang mamahaling pitaka ay tila isang ritual ng kanyang kasakiman. Sa kabilang panig ng lungsod, habang nagsisimulang pumatak ang ulan sa mga bubong na yero, nag-cruise muli ang landas ni Thyra at Tadeo sa tapat ng isang maliit na karinderya. Ang banayad na pagtama ng mga butil ng ulan sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na himig. Nang makita ni Tadeo si Thyra na walang payong at pilit na itinatago ang supot ng gamot sa ilalim ng kanyang kupas na baro, mabilis siyang lumapit. Binuksan ni Tadeo ang kanyang malaking itim na payong at dahan-dahang itinagiling ito patungo sa direksyon ni Thyra. Hinahayaan niyang mabasa ang sarili niyang balikat, masiguro lamang na hindi na madagdagan ang ginaw ng babae. Attorney, nababasa na po kayo. Ang mahinang wika ni Thyra, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sapatos ni Tadeo na ngayon ay dumi-dumi na ng putik. Hindi bali na Thyra, mas mahalaga na hindi mabasa ang gamot na dala mo. Ang sagot ni Tadeo sa isang boses na kasing lalim ng gabi. Sa malapit na distansya, naamoy ni Tadeo ang banayad na halimuyak ng pandan at niyog na nanatili sa buhok ni Thyra. Isang amoy na tila nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang magulong mundo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang uri ng pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Ang bawat tibok ng puso ni Thyra ay tila kumakalma sa presensya ng lalaking ito, na tila isang matatag na pader na handang humarang sa anumang unos. Gayunpaman, sa gitna ng sandaling iyon ng katahimikan, tumunog ang telepono ni Tadeo. Isang mensahe mula sa kanyang pribadong imbestigador ang lumitaw sa screen. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Habang binabasa ang report, ang lahat ng pag-aalaga at kilig na nararamdaman niya para kay Thyra ay napalitan ng isang matinding galit para sa mga taong nanakit sa kanya. Ang report ay may kalakip na isang lihim na dokumento mula sa isang klinika na hindi alam ng mga balmiran. Dahan-dahang ibinaba ni Tadeo ang kanyang telepono at muling tumingin kay Thyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng pighati. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ang lahat ng pasakit na dinaranas niya ngayon ay bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan? Ang katotohanang natuklasan niya ay sapat na upang wasakin ang pamilyang Balmiran, ngunit sapat din ba ito upang hilumin ang sugat sa puso ni Thyra? Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos,
Tila inililibing ang lihim na hawak ni Tadeo. Ang pagbubuntis ni Tricia ay isang malaking huwad, isang ilusyong binuo upang agawin ang lahat mula sa tunay na asawa. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng mansyon ng mga Valmiran ay tila mga butil ng buhanging unti-unting dumadaos-dos sa isang basag na orasan. Si Tricia sa kabila ng kanyang marangyang suot at makapal na kolorete ay hindi mapanatag. Ang kanyang mga kamay ay palaging nakuyom sa ilalim ng lamesa habang kausap ang isang lalaking hindi kilala sa kabilang linya ng telepono. Ang lahat ng kanyang tinatamasa ngayon, ang atensyon ni Theo, ang tiwala ni Doña Trinela, at ang bawat sentimong kanyang ginagastos ay nakatayo lamang sa isang marupok na pundasyon ng kasinungalingan. Kailangan niya ng isang sanggol, isang batang lalaki na magpapatibay sa kanyang posisyon kahit na ang paraang gagamitin niya ay madilim at labag sa batas. Sa isang tagong sulok ng lungsod, isang kasunduan ang nabuo. Isang buhay na ipinagpalit sa malaking halaga ng salapi upang itanghal na isang huwad na tagapagmana. Sa kabilang dako, ang maliit na dampa ni Thyra ay nagsisimulang mapuno ng samyo ng bagong saing na malagkit at sariwang gata ng niyog. Ang bawat umaga ni Thyra ay nagsisimula sa usok ng uling at sa pagmamahal na kanyang inihahalo sa bawat bilao ng kakanin. Ang talas kakanin ay unti-unti nang kinikilala sa kanilang bayan. Hindi na lamang ito simpleng hanap buhay. Ito ang kanyang paraan upang patunayan na kaya niyang itaguyod ang kanyang anak ng marangal. Ang mga palad ni Thyra ay nagsisimulang magkaroon ng kalyo, ngunit sa tuwing nakikita niya ang malulusog na pisngi ni Tala at ang sapat na bitamina para sa bata, ang bawat pagod ay tila isang matamis na tagumpay. Isang hapon, habang si Theo ay nasa kanilang sala, hawak niya ang sanggol na dinala ni Tricia sa mansyon. Pinagmasdan niya ang munting mukha ng bata, umaasang makakaramdam ng tinatawag nilang lukso ng dugo. Ngunit sa bawat pagtitig niya, tanging isang malamig na kawalan ang kanyang nararamdaman. Walang koneksyon, walang pamilyar na kislap ng mga mata na gaya ng sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila mas lalong naging mabigat. Habang ang bata ay nagsisimulang umiyak, tila isang hiyaw ito ng katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Hindi alam ni Theo na ang tunay niyang anak ay nasa malayo, lumalaki sa piling ng isang inang itinaboy nila sa gitna ng unos. Habang abala ang lahat, si Tadeo ay patuloy sa kanyang tahimik na pagbabantay. Hawak na niya ang isang makapal na dossier mula sa kanyang investigador. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensyang wawasak sa mundo ni Tricia. Alam na niya ang tungkol sa sindikatong kinakausap nito at ang pekeng DNA test na ipinakita sa mga Valmiran. Ngunit bago ang lahat, ang kaligtasan ni Thyra ang kanyang inuuna. Isang gabi, dinalaw ni Tadeo ang maliit na paggawa ni Thyra. Natagpuan niya ang babaeng nakatulog sa isang lumang silyang kahoy, ang ulo ay nakasandal sa pader at ang mga kamay ay may bakas pa ng harina at asukal. Dahan-dahang lumapit si Tadeo. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig na kawayan ay maingat upang hindi magising ang pagod na ina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, pinagmasdan ni Tadeo ang mukha ni Thyra, isang mukha na puno ng katatagan sa kabila ng lahat ng sakit. Marahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling suit jacket at ipinatong ito sa balikat ni Thyra upang hindi ito lamigin sa hanging nagmumula sa bukas na bintana. Sa sandaling iyon, ang amoy ng pabango ni Tadeo ay humalo sa amoy ng pandan sa paligid. Ang tibok ng puso ni Tadeo ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pananabik na ngayon lang niya naramdaman. Gusto niyang protektahan ang babaeng ito habang buhay, hindi na lamang dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang damdamin na mas malalim pa sa anumang legal na kasunduan. Samantala, sa mansyon ng Valmiran, ang tensyon ay nagsisimulang sumabog. Si Doña Trinela ay nakatanggap ng isang liham mula sa bangko na nagpabagsak sa kanyang balikat.
Dahil sa mabusising paglilipat ni Tadeo ng mga pananagutan, ang mga utang na dating ipinangalan kay Thyra ay unti-unti nang bumabalik sa tunay na gumamit nito. Kay Doña Trinella, ang matanda ay nagsisimulang kabahan habang pinagmamasdan ang kanyang mga ari-ariang unti-unti nang kinukuha bilang kolateral. Upang muling itayo ang kanilang pangalan at ipagmalaki ang kanilang bagong tagapagmana, nagpasya ang matanda na magdaos ng isang engranding binyag na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa Laguna. Kailangan nila ng pinakamahusay na pagkain, lalo na ang tradisyonal na kakanin na paborito ng mga matatanda sa kanilang pamilya. Habang naghahanap sa internet, ang atensyon ni Doña Trinella ay nakuha ng isang online page na may libu-libong followers at magagandang komento, ang Talas Kakanin. Hindi niya pinansin ang pangalan ng pahina. Ang tanging nasa isip niya ay ang kailangan niyang ipakita na sila ay nananatiling nasa itaas. Sa pamamagitan ng kanyang sekretarya, isang malaking order ang inilagay para sa darating na binyag. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit si Thyra, narinig niya ang mahinang tunog ng notification sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang address kung saan kailangang i-deliver ang lahat ng kanyang lulutuin para sa darating na linggo. Ito ang mansyong naging saksi sa kanyang pagluha, ang mansyong tumapak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono at ang bawat hininga niya ay tila bumabara sa kanyang dibdib. Kailangan niyang bumalik sa lugar na yon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na bilang isang asawang isinasantabi, kundi bilang isang taong may sapat ng lakas upang tumayo sa harap ng kanyang mga kaaway. Handa na ba siyang harapin ang mga anino ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan? Ang bawat titik sa screen ng kanyang telepono ay tila mga mitya ng apoy na unti-unting lumalamon sa katahimikan ng gabi ni Thyra. Ang address na nakasulat sa order ng kakanin ay hindi lamang isang simpleng direksyon. Ito ay ang mapa ng kanyang pinakamasakit na alaala, ang mansyon ng mga Valmiran, ang lugar kung saan ang kanyang dangal ay niyurakan at ang kanyang pagkatao ay itinapon sa gitna ng unos. Naramdaman ni Thyra ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng nakaraang tila isang dambuhalang alon na muling humahampas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinihigpitan ng hawak sa telepono, tila ba ang bawat pindot niya rito ay magdadala sa kanya pabalik sa gabing puno ng ulan at luha. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Dumating si Tadeo. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Napansin agad ng abogado ang pamumutla ni Thyra at ang panlalamig ng mga kamay nito. Sa halip na magtanong, dahan-dahang hinawakan ni Tadeo ang kamay ni Thyra, isang haplos na puno ng katiyakan at pangako ng proteksyon. Ang init ng palad ni Tadeo ay unti-unting pumatay sa panginginig ng mga daliri ni Thyra. Thyra, hindi mo kailangang gawin ito kung hindi mo pa kaya. Pwede nating ipasa ang order na ito sa iba. Ang malumanay na wika ni Tadeo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat emosyong dumadaloy sa mukha ng babae. Ngunit umiling si Thyra. May isang bagong apoy na sumiklab sa kanyang mga mata, ang apoy ng paninindigan. Hindi attorney, kung tatakas ako ngayon, habang buhay akong magtatago sa anino nila. Gusto kong makita nila na ang babaeng itinapon nila ay marangal na nabubuhay. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tadeo. Kung ganoon, hindi kita hahayaang pumunta roon ng mag-isa. Sasamahan kita, hindi bilang abogado mo, kundi bilang taong laging nasa likod mo. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Thyra ay bumilis sa isang paraang hindi nakakaramdam ng takot, kundi ng isang uri ng kilig na nagbibigay sa kanya ng lakas. Dumating ang araw ng binyag.
Ang mansyon ng mga Balmiran ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak at kristal na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Si Doña Trinela at Tricia ay abalang-abala sa pagtanggap ng mga bisitang alta sosyedad, suot ang kanilang mga pinakaeleganteng hiyas na tila baluti laban sa kanilang mga lihim. Ang ingay ng mga tawanan at pag-uusap ay pumupuno sa bawat sulok. Ngunit ang lahat ng ito ay tila isang marupok na palabas lamang. Sa gitna ng sala, ipinagmamalaki nila ang bagong tagapagmana, ang batang lalaki na magliligtas sa kanilang dangal, habang si Theo ay nakatayo sa isang tabi, hawak ang isang kopita ng alak. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan sa loob ng bahay na yon. Isang magarang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng naglalakihang gate. Ang katahimikan ay muling namayani nang bumukas ang pinto nito. Unang bumaba si Tadeo, formal at kagalang-galang sa kanyang suot na suit. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay upang alalayan ang pagbaba ni Tyra. Ang bawat bisita ay napalingon nang lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na Filipiniana dress na gawa sa dekalidad na pinya cloth. Ang buhok ni Tyra ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pighati. Tanging kapayapaan at dignidad. Hindi na siya ang yagit na manugang na basang-basa sa ulan. Siya na ngayon ang mukha ng tagumpay. Habang naglalakad si Tyra papasok sa mansyon, bit-bit ang mga bilao ng kanyang espesyal na kakanin. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig na marmol ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay hindi marahas, ngunit bawat lapat nito sa lupa ay nagpaparamdam ng bigat ng kanyang presensya. Nang makarating siya sa gitna ng bulwagan, saktong napatingin si Theo sa kanyang direksyon. Ang kopitang hawak ng lalaki ay dahan-dahang naluwagan mula sa kanyang mga daliri. Ang marahas na pagbagsak ng kristal sa sahig at ang pagwisik ng pulang alak sa puting marmol ay tila isang pagsabog ng katotohanan sa gitna ng kanilang kasinungalingan. Nanigas si Theo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang asawang kanyang itinalikuran. Ang ganda ni Tyra sa sandaling iyon ay hindi lamang panlabas. Ito ay ang kagandahan ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakakabingi at ang tanging naririnig ni Tyra ay ang sarili niyang paghinga at ang mainit na presensya ni Tadeo sa kanyang tabi. Paano nga ba tatanggapin ng mga Balmiran na ang basura na kanilang itinapon ay bumalik ngayon bilang ginto na hindi na nila kailanman maaabot? Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatuon sa kanila, naghihintay kung anong susunod na mangyayari sa paghaharap na ito na puno ng pait at hindi inaasahang pagtatagumpay. Ang dahan-dahang pag-agos ng pulang alak sa maputing marmol na sahig ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng karangyaan ng pamilyang Balmiran. Ang pagkapira-pirasong kristal na kumalat sa paanan ni Theo ay nagmistulang mga bituin na nawalan ng ningning, kasabay ng pagkawala ng kulay sa kanyang muka nang magtama ang kanilang mga paningin ni Tyra. Ang bawat bisitang naroon ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang pinagmamasdan ang babaeng dati nilang kinutya. Tyra? Ang boses ni Theo ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Puno ng gulat at isang uri ng pangungulila na hindi niya inaasahang mararamdaman pa. Ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis na humarang si Doña Trinela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hinaluan ng labis na pagkabigla. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Guard, bakit ninyo hinayaang makapasok ang isang hamak na magkakakanin sa aking pamamahay? Ang tinig ng matanda ay matalim, tila isang latigo na gustong sugatan ang dangal ni Tyra sa harap ng lahat. Si Tricia, na nakatayo sa tabi ng kuna ng bata, ay napakapit ng mahigpit sa kanyang mamahaling lace na gown. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. "You don't belong here, Thyra. This is a private celebration for my son. Umalis ka na bago ka pa namin ipakaladkad sa labas." Sa halip na manginig o yumuko, isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thyra. Ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid, ang kanyang balikat ay hindi natitibag ng mga mapanuring mata ng alta sosyedad. "Huwag kayong mag-alala, Doña Trinella. Nandito ako bilang may-ari ng Talas Kakanin na kinuha ninyo para sa okasyong ito. At gaya ng sinabi ko noon, mas mabuti nang maging magkakakanin kaysa maging magnanakaw ng pagkakakilanlan ng iba. Pinapakain ko ang aking anak sa marangal na paraan, hindi gaya ng iba na kailangang bumuo ng kasinungalingan para lamang manatili sa itaas." Bago pa man makasagot ang matanda, humakbang pasulong si Tadeo. Ang kanyang kamay ay protektibong nakapatong sa likuran ni Thyra. Sapat na upang maramdaman ng babae ang init at suporta nito. "I am Attorney Tadeo Lucero, the legal counsel of Miss Thyra Esguerra. We are here strictly for business purposes. But since we are already here, perhaps it is also a good time to settle some pending matters." Ang awtoridad sa boses ni Tadeo ay nagpatahimik maging sa pinakamaingay na bisita. Ang pangalang Lucero ay sapat na upang manginig ang tuhod ni Doña Trinella, sapagkat alam niya ang reputasyon ng abogadong ito sa pagbubunyag ng mga madidilim na sikreto. Nilapitan ni Theo si Thyra, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. "Tay, let's talk." I didn't know you've become this successful. I'm sorry about what happened." Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Thyra, ngunit mabilis na iniwas ng babae ang kanyang mga daliri. Tiningnan lang ni Thyra ang kamay ni Theo nang may bahid ng awa. "Don't touch me, Theo. Madudumihan lang ang kakanin ko. At huwag kang humingi ng paumanhin dahil hindi mo naman ito sadyang ginagawa para sa akin. Humihingi ka lang ng tawad dahil nakikita mong hindi na ako ang babaeng pwedeng mong tapakan." Sa gitna ng tensyon, pilit na inilalapit ni Tricia ang bata kay Theo. Pilit na ipinapaalala sa lahat ang tagapagmana ng mga Valmiran. "Theo, huwag kang makinig sa kanya. Inggit lang siya dahil meron tayong anak na lalaki, ang hinahanap-hanap ng pamilya mo." Ngunit si Theo ay tila nawala na ang atensyon sa paligid. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang kay Thyra at sa misteryosong lalaking nasa tabi nito. Kinuha ni Tadeo ang isang itim na envelope mula sa loob ng kanyang suit jacket. Ang bawat paggalaw niya ay tila may kasamang bigat ng katarungang malapit ng sumabog. "Since this is a celebration for the newest member of the Valmiran family, I have brought a special gift for you, Mr. Teodoro Valmiran. Isang bagay na magbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na matagal ninyong hinahanap." Inabot ni Tadeo ang envelope kay Theo. Ang mga daliri ni Theo ay nanginginig habang tinatanggap ang regalo. Habang dahan-dahang binubuksan ni Theo ang envelope, ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila bumasag sa huling pag-asa ng katahimikan sa loob ng mansyon. Inilabas ni Theo ang dokumento sa loob nito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na bumasa sa bawat linya hanggang sa tumigil ang kanyang paningin sa pinakailalim na bahagi ng papel. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Theo ay tila naging yelo. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng marahas na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Tumingin siya kay Tricia pagkatapos ay sa bata at muli sa dokumentong hawak niya. Ang katotohanang nakasulat sa papel na yon ay sapat na upang patayin ang lahat ng dangal na pilit niyang itinayo. Ang kanyang boses ay naging isang gapi na bulong habang binibigkas ang nakasulat, "DNA test. Result, 0.00% match." "Tricia, anong ibig sabihin nito?" Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing lamig ng kamatayan. Habang ang bawat bisita ay nagsisimulang magbulungan,
Tinitigan ni Thyra ang kanyang asawa, hindi nang may kagalakan sa kanyang pagkatalo, kundi nang may malalim na pighati para sa lalaking piniling mabulag sa harap ng katotohanan. Nanatiling nakatayo si Thyra. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Tadeo, habang ang mundo ng mga Balmieran ay dahan-dahang gumuguho sa kanilang paanan. Ang bawat titik na nakasulat sa dokumentong hawak ni Theo ay tila mga buhay na uod na kumakain sa kanyang katinuan. Ang katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato, habang ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng paliwanag sa kanyang panginginig. Ang hangin ay tila nawalan ng oksiheno, at ang tanging naririnig ni Theo ay ang marahas na pagpintig ng dugo sa kanyang sariling mga piling. "Trisha, ano ito? Sabihin mo sa akin na nagkakamali lang ang papel na ito." Ang boses ni Theo ay gapi, basag at puno ng isang uri ng pighati na tila nanggagaling sa pinakamalalim na hukay ng kanyang pagkatao. Ngunit si Trisha, sa halip na sumuko, ay nagpakita ng kanyang huling alas ng panlilinlang. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at mabilis na bumaha ang mga luha, isang ensayado at huwad na pag-iyak na layong muling makuha ang damdamin ni Theo. "Theo, maniniwala ka ba sa papel na yan kaysa sa akin? Sinisiraan lang nila ako. How could you doubt me in front of everyone? Baka na lang ito ni Thyra dahil gusto niya tayong sirain." Ang desperadong gaslighting ni Trisha ay tila isang maruming kumot na pilit niyang ibinabalot sa katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan ni Tadeo na magpatuloy ang dula-dulaan. Humakbang ang abogado patungo sa gitna. Ang kanyang presensya ay tila isang muog na hindi matitinag. "Sapat na ang mga kasinungalingan, Miss Trisha. Hindi lamang DNA test ang hawak namin. Mayroon kaming mga testimonya mula sa klinika kung saan mo pineke ang iyong ultrasound. At ang ulat mula sa awtoridad tungkol sa transaksyon mo sa isang sindikato para mabili ang sanggol na yan." Ang bawat salita ni Tadeo ay tila mga hampas ng martilyo ng katarungan na dumudurog sa bawat pader na itinayo ng mga Balmiran. Hindi pa natatapos doon ang dagok. Ibinaling ni Tadeo ang kanyang malamig na titig kay Doña Trinela na ngayon ay nakakapit na sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak ang kanyang tuhod sa sahig. "At kayo, Doña Trinela, ang inyong paggamit sa pagkakakilanlan ni Thyra upang makakuha ng milyon-milyong utang ay tapos na. Ang lahat ng dokumentong nagpapatunay sa inyong pandaraya ay naisumite na sa mga kaukulang ahensya. Ang mansyong ito, ang inyong mga alahas, at ang bawat sentimong ipinagyayabang ninyo ngayon ay hiram na lamang sa oras." Ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay naghatid ng mga taong nakauniporme, ang mga awtoridad, na dumating upang arestuhin si Trisha para sa child trafficking at falsification of documents. Ang tunog ng mga posas na lumapat sa mga pulso ni Trisha ay tila ang huling tuldok sa kanyang ambisyon. Nagwala ang babae, nagsisigaw ng mga sumpa habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang magarang gown ay sumasayad sa sahig na dati ay itinuturing niyang kaharian. Naiwang nakatayo si Theo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Tumingin siya kay Thyra, ang kanyang asawang itinaboy niya sa ulan, at doon niya nakita ang isang babaeng hindi na niya kilala. Ang ganda ni Thyra ay hindi na nababahiran ng takot. Lumapit si Theo, lumuhod sa paanan ni Thyra. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa marmol na sahig. "Tay, patawarin mo ako. I was blind. Nalinlang ako. Please, let's start again. Para kay Tala, para sa atin." Tiningnan ni Thyra ang lalaking dati niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kahinaan. "Hindi ka nalinlang, Theo. Pinili mong maniwala sa gusto mong makita. Pinili mong itapon kami ni Tala dahil hindi namin naibigay ang ego na hinahanap mo.
Ang patawad ay ibibigay ko para sa katahimikan ng puso ko. Pero ang pagkakataon, matagal na iyong inanod ng ulan nung gabing pinalayas niyo kami. Dahan-dahang tumalikod si Tyra. Inalalayan siya ni Tadeo sa kanyang baywang, isang haplos na puno ng paggalang at tahimik na pangako. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, nararamdaman ni Tyra ang bawat hakbang niya ay nagiging mas magaan. Tila ba ang bawat pasakit na dinala niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nalulusaw sa bawat paghinga niya ng sariwang hangin. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa langit na tila isang hudyat ng bagong simula. Sumakay si Tyra sa sasakyan kasama si Tadeo. Iniwan ang mansyong puno ng mga anino ng nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Tyra sa rearview mirror at nakita ang kanyang sarili. Isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ngayong malaya na siya sa mga Valmiran, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng dilim? Ang sikat ng araw na tumatago sa siwang ng bintana ng maliit na tindahan ni Tyra ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Nagpaparamdam na ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Ang amoy ng sariwang gata at pandan ay muling namamayani sa paligid. Isang halimuyak na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantalang nagulo ng isang anino ang lumitaw sa tapat ng kanyang pintuan. Isang aninong dati ay nagdadala ng takot, ngunit ngayon ay bakas ng matinding pagkatalo. Sa labas ng kanyang tindahan, nakatayo si Doña Trinela. Wala na ang naglalakihang mga hiyas sa kanyang leeg, wala na ang kapalaluan sa kanyang mga mata. Ang kanyang suot na mamahaling seda ay marumi na at lukot-lukot, at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay parang mga tuyong damo na hinampas ng bagyo. Nanginig ang mga labi ng matanda nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Tyra, pakiusap. Ang kanyang boses ay tila isang lantang dahon na tinatangay ng hangin, paos at halos hindi marinig. Pinalayas na kami sa mansyon. Wala na kaming matuluyan, kahit kaunting tulong lang, anak. Naramdaman ni Tyra ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito dahil sa galit. Ito ay ang hapdi ng pagmamasid sa isang taong nawalan ng dangal dahil sa sariling kasakiman. Hindi sumigaw si Tyra, hindi siya naglabas ng mga masasakit na salita na matagal niyang kinimkim. Sa halip, kumuha siya ng isang malinis na mangkok, nilagyan ito ng mainit na sopas at dahan-dahang inilapag sa harap ng matanda. Pinapakain ko kayo, hindi dahil pinapatawad ko na ang lahat ng ginawa ninyo. Ang wika ni Tyra sa isang boses na kasing lalim ng karagatan, ngunit kasing linaw ng kristal. Pinapakain ko kayo dahil hindi ako katulad ninyo. Ang pagiging tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo ituring ang kapwa mo sa oras ng kanilang kagipitan. Kumain na kayo, at pagkatapos ay umalis na kayo nang may kaunting natitirang dignidad. Sa sandaling iyon, dumating si Theo. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong nawalan na ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay lubog at madilim, bakas ng mga gabing walang tulog at pusong puno ng pagsisisi. Nakita niya ang kanyang ina na nakayuko sa harap ng pagkain ni Tyra at ang kanyang dibdib ay tila binabarena ng matinding hiya. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang makita niya ang munting si Tala na lumabas mula sa loob ng tindahan. Sinubukan ni Theo na lumapit. Tala, anak ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang bata. Ngunit ang munting si Tala ay mabilis na umurong at nagtago sa likuran ng mga binti ni Tadeo, nakakadating lamang. Yumakap ng mahigpit ang bata sa binti ng abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay
ngunit tumalikod sa kanya sa oras ng pangangailangan. Tiningnan ni Tala si Tadeo at sa isang malambing na tinig ay binanggit ang salitang, Papa. Habang nakaturo sa loob ng tindahan, ang bawat hibla ng puso ni Theo ay tila pinipila sa sandaling iyon. Ang makitang ang sarili mong dugo at laman ay mas kinikilala ang isang estranghero bilang ama ay ang sukdulang parusa ng tadhana. Nanigas si Theo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa tuyong lupa. Naramdaman ang bigat ng katotohanang habambuhay niyang dadalhin ang markang ito ng kanyang pagkabigo. Hinarap sila ni Tadeo. Ang kanyang mukha ay formal, ngunit may bahid ng determinasyon. Inabot niya kay Theo ang isang folder na naglalaman ng mga papeles ng annulment. Mr. Valmiran, pirma niyo na lamang ang kulang. Tapusin na natin ito ng maayos para sa katahimikan ng lahat. Walang nagawa si Theo kundi tanggapin ang pluma. Ang bawat hagod ng kanyang pirma sa papel ay tila pagpunit sa huling ugnayan niya sa babaeng dati niyang pagmamay-ari. Ngunit ngayon ay isa ng malayang ibon na lumilipad patungo sa liwanag. Nang makaalis ang mag-inang Valmiran, naiwan ang katahimikan sa loob ng tindahan. Si Thyra ay nakatayo sa tabi ng lababo. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba. Habang inilalabas ang isang malalim na buntong hininga, naramdaman niya ang init ng presensya ni Tadeo sa kanyang likuran. Hindi ito lumapit ng husto. Sapat na distansya lamang upang maramdaman ni Thyra na hindi siya nag-iisa. Tapos na ang lahat, Thyra. Ang mahinang wika ni Tadeo. Ang kanyang boses ay tila isang musika na nagpapatigil sa bawat gulo sa isipan ng babae. Malaya ka na. Wala nang mga anino na susunod sa'yo. Humarap si Thyra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Salamat, Tadeo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Dahan-dahang lumapit si Tadeo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas at hinawakan ng isang hibla ng buhok ni Thyra na humarang sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ni Thyra. Isang haplos na kasing ingat ng isang bulaklak na ayaw masaktan. Ang init ng hininga ni Tadeo sa kanyang batok ay nagpadama ng isang uri ng kilig na matagal nang kinalimutan ng kanyang puso. Thyra, tapos na ang tungkulin ko bilang abogado mo. Ang bulong ni Tadeo, ang kanyang mga mata ay nakatuon ng malalim sa mga mata ni Thyra. Tila ba binabasa ang bawat tibok ng puso nito? Pwede na ba akong mag-apply sa isang bagong posisyon? Isang posisyon na hindi kailanman matatapos sa loob ng korte? Ang bawat tibok ng puso ni Thyra ay tila isang mabilis na tambol na maririnig sa katahimikan ng silid. Ang tanong ni Tadeo ay tila isang pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang takot na muling magtiwala. Tinitigan niya si Tadeo, hinahanap ang katotohanan sa mga mata nito, habang ang amoy ng kakanin sa paligid ay tila nagiging mas matamis, tila nakikiramay sa isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad mula sa mga guho ng nakaraan. Ang araw ay nag-iwan ng mapusyaw na ginintuang liwanag sa kusina ni Thyra. Ang kapaligiran ay puno ng kakaibang init. Hindi ang init ng uling o ng kalan, kundi ang init ng isang puso na sa wakas ay nakahanap ng ligtas na kanlungan. Matapos ang mga pangyayaring nagwasak sa buong buhay ng mga Valmiran, ang bawat sandali kasama si Tadeo ay tila isang mahalagang kristal na kailangang hawakan ng maingat upang hindi mabasag. Matapos ang kanyang tanong sa huling sandali, naghintay si Thyra. Ang kanyang paghinga ay tila nakahawak sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Tadeo na tila naghahanap ng kasiguraduhan sa gitna ng nagbabagong mundo. Tadeo, ang boses ni Thyra ay halos hindi umalingaw-ngaw, puno ng pag-iingat na matagal na niyang naitanim sa kanyang sarili. Ang posisyon na yan, ano ang sweldo? Dahil hindi na ako pwedeng umasa sa awa, kailangan kong magtrabaho para kay Tala. Sa simula,
Inakala ni Tadeo na ang pag-iingat ni Thyra ay isang paraan upang itago ang takot na muling masaktan. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ng babae, naintindihan niya na ito ay hindi na awa ang kailangan ni Thyra, kundi respeto at pagkilala sa kanyang pagiging ina. Dahan-dahang lumapit si Tadeo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Thyra, isang halo ng paghanga at matinding pagmamahal na matagal nang nakakulong. Ang sweldo ay hindi ginto, Thyra. Ito ay ang aking buong buhay at katapatan. Alam kong matagal kang nanatili sa anino ng sakit. Ngunit gusto kong ipaalam sa iyo na sa piling ko, hindi mo na kailangang maging malakas ng mag-isa. Ang posisyon na iniaalok ko ay ang maging kasama mo sa bawat pagsubok, ang maging sandigan mo sa bawat pagkakataon na mapagod kang tumayo. Iniabot ni Tadeo ang isang simpleng singsing na yari sa puting ginto, hindi ang marangya at kumikinang, kundi isang disenyo na tila kumakatawan sa katatagan at kadalisayan. Hindi ito isang malaking pagpapakita ng yaman, kundi isang tahimik na pangako. Hindi ito para sa akin upang utusan ka, Thyra. Ito ay para sa iyo, upang alalahanin mo na may isang taong handang yumuko para sa iyo. Will you let me be the man you choose, not the man you pity? Ang luha ni Thyra ay hindi na luha ng pighati, kundi ng isang kaluluwang matagal nang nauuhaw at sa wakas ay nakarating sa batis. Pinagmasdan niya ang singsing. Ang simple nitong disenyo ay nagbigay sa kanya ng higit na seguridad kaysa sa lahat ng palasyo sa mundo. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay nang isinuot ni Tadeo ang singsing sa kanyang daliri. Ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga kamay ay nagdulot ng isang kuryente na nagpatahimik sa lahat ng takot at duda sa isip ni Thyra. Ito ay isang malalim na pagdama ng pag-uwi. Sa sandaling iyon, may isang maliit na tinig ang dumating mula sa pasukan ng kusina. Nakatayo roon si Tala na may hawak na isang piraso ng kanyang paboritong bibingka. Tinitigan niya ang kanyang ina at si Tadeo na magkalapit. Ang mga kamay nila ay magkadikit. Ngumiti ang bata. At nang mapansin ang singsing sa daliri ng ina, tumakbo ito palapit at inabot ang kanyang kakanin kay Tadeo. Dada, para sa'yo, ang sabi ni Tala habang nakayakap sa binti ng abogado. Isang malalim at taos-pusong pagtawa ang bumulwak mula sa lalamunan ni Tadeo. Hindi na ito ang formal na abogado, kundi isang ama na natagpuan ang kanyang nawawalang piraso. Inangat niya si Tala sa kanyang mga bisig at ang batang babae ay agad na yumakap sa kanyang leeg. Pinayagan ni Tadeo ang kanyang sarili na maramdaman ang bigat at init ng bata, isang damdaming higit na mahalaga kaysa sa anumang kaso sa korte. Tiningnan ni Thyra ang eksenang yon, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling umasa at ang batang nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay na ngayon ay tila nagbigay ng pagpapala sa kanilang dalawa. Lumapit si Thyra. Ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan na hindi pa niya naranasan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Tadeo at dahan-dahan itinulak niya ang kanyang mga labi patungo sa pisngi ng lalaki. Isang halik na puno ng pasasalamat at pagtanggap. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng niyog at matamis na kakanin, ang mundo ni Thyra ay nagkaroon ng bagong kulay. Sa pagitan ng dalawang tao na nagbigay sa kanya ng pagmamahal at proteksyon, nakita niya ang kanyang hinaharap. Lumipas ang mga buwan at ang Laguna ay tila nagbigay ng isang mas matamis na kulay sa buhay ni Thyra. Ang Tala at Thai's traditional delicacies ay hindi na lamang isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Ito ay naging isang maliit na pag-asa para sa maraming kababaihang kasingsawi niya noon. Ang bawat kakanin na inilalabas niya ay may kasamang aral ng katatagan at ang bawat kwento ng tagumpay ay iniaalay niya sa kanyang anak na si Tala. Sa isang maliwanag na umaga, ang araw ay sumasayaw sa mga dahon ng mga puno. Nagbibigay
ng isang mainit na liwanag sa bagong tayo nilang pasilidad. Ito ang araw ng malaking ribbon cutting ceremony, ang opisyal na pagtatatag ng kanilang maliit na pabrika. Nasa tabi ni Tyra si Tadeo, hindi bilang kanyang abogado, kundi bilang kanyang kasintahan at pinagkakatiwalaan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa baywang ni Tyra, isang tahimik na kilos ng pag-aari, ngunit sa paraang puno ng paggalang. Ang ngiti ni Tadeo ay tunay, hindi na ang malamig na ngiti ng isang profesional, kundi ang init ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang kahanay sa buhay. Sa gitna ng pagdiriwang, napansin ni Tyra ang isang anino na nakatayo sa pinakamalayong bahagi ng bakuran, malayo sa liwanag ng pagdiriwang. Si Theo. Halos hindi na siya makilala. Ang dating malinis at formal na lalaki ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang damit ay gusot at luma, at ang kanyang mga mata ay mayroong bakas ng isang sakit na hindi na kayang gamutin ng pera o karangalan. Nakita niya ang pagmamahalan sa pagitan ni Tyra, ni Tadeo, at ni Tala na naglalaro sa damuhan. Ang bata ay masayang tinatawag na Papa, ang lalaking kasama ng kanyang ina, at ang ngiti nito ay tila isang espadang tumutusok sa puso ni Theo. Hindi nagtangkang lumapit si Theo. Alam niya na ang kanyang karapatan na maging ama ay inalis niya mismo sa sarili niya sa sandaling tumalikod siya sa ulan. Nagawa niyang tingnan ang kanilang kaligayahan ng walang inggit, ngunit mayroon siyang isang uri ng matinding pagsisisi. Tila nararamdaman niya ang bigat ng sumpa na ipinataw ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ang sumpa ay hindi na sa kanya, kundi sa kanyang sariling mga desisyon. Sa isang tahimik na sandali, habang abala ang lahat, lumapit si Theo sa isang sulok kung saan nakalagay ang mga basket ng kakanin. Kumuha siya ng isang piraso ng kutsinta, ang paborito ni Tyra, at dahan-dahang inilagay sa kanyang bibig. Ang tamis ng lasa ay tila nagdala sa kanya pabalik sa kanilang maliit na tahanan sa Laguna, sa mga araw na hindi pa nasisira ang lahat, noong simple pa ang lahat. Mabilis siyang umalis, hindi nagpaalam, tila isang multong naghahanap ng kapatawaran sa sarili niya. Pabalik sa selebrasyon, inilabas ni Tadeo ang isang maliit na kahon, isang simpleng disenyo na kahawig ng gawa ni Tyra. Inabot niya ito kay Tyra. Para ito sa iyo, Tay, bilang pangako. Sa loob, walang mamahaling alahas, kundi isang simpleng kwintas na may maliit na disenyong hugis kakanin, isang simbolo ng kanilang pag-uumpisa. Ito ay para alalahanin mo na kahit gaano pa kasimple ang simula, ang pag-ibig na binuo sa katotohanan at tiyaga ay mas matibay kaysa sa anumang bakal na pamilya. Niyakap ni Tyra si Tadeo, isang yakap na mas matindi kaysa sa anumang halik, na tila sinisip-sip ng kanyang kaluluwa ang lahat ng pangako ng lalaking ito. Sa kanyang tabi, si Tala ay humawak sa kamay ng kanyang ina, at ang pagtatatag ng bagong pamilya ay tila isang masaganang ani pagkatapos ng matagal na tagtuyot. Ngunit habang ang kaligayahan ay umaapaw sa kubo, ang anino ng nakaraan ay hindi pa lubos na naglalaho. Sa isang maliit at maruming apartment sa malayong bahagi ng syudad, nakita si Doña Trinela na nag-iisa. Sa tabi niya ay isang maliit na mesa na may iilang pirasong tinapay na binili niya gamit ang barya na nakuha niya sa pagbebenta ng ilang murang alahas. Ang kanyang paningin ay walang buhay, tila isang banga na walang laman. Sa kanyang tabi, may nakapatong na isang maliit na basket ng sariwang kakanin na may nakasabit na isang simpleng sulat na hindi niya pa nabubuksan. Alam niyang kay Tyra ito, isang tanda ng awa na hindi niya kayang tanggapin o ipagtanggol. Sa kanyang pag-iisa, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya makakabalik sa dating buhay, kundi kung paano niya haharapin ang katotohanang ang buhay na kanyang inakala niyang kontrolado niya ay winasak ng kanyang sariling kayabangan. Ang kanyang paghinga ay tila mabigat na
puno ng isang kalungkutan na hindi na kayang bilhin ng anumang kayamanan. Napakaganda ng tanawin sa dalampasigan ng Laguna sa paglubog ng araw. Ang tubig ay tila isang higanteng salamin na sumasalamin sa kalangitan na puno ng kulay, kahel at lila. Sa buhangin, 4 na pares ng paa ang nakamarka, ang 2 malalaki at 2 maliliit na paa ni Tala. Si Thyra, nakasuot ng simpleng damit na hindi na kasing elegante nang ginamit niya sa binyag, ay nakatayo sa tabi ni Tadeo. Hindi na kailangang magsalita ng malalalim na pangako. Ang pagkakapit ng kanilang mga kamay ay sapat ng patunay. Tadeo, ang mahinang wika ni Thyra. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa papalubog na araw. Sa lahat ng nangyari, ang pinakamalaking takot ko ay baka hindi ko kayang itayo ang sarili ko para kay Tala. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang lakas ay hindi na sa paghihiganti, kundi na sa pagtanggap sa liwanag na ibinigay sa iyo. Humarap si Tadeo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na tila hindi na kailanman mawawala. Hinawakan niya ang kamay ni Thyra at marahan itong hinalikan. Hindi ako ang nagbigay ng liwanag, Tay. Ang liwanag ay nasa iyo na simula pa noong una nang tanggapin mo ang ulan para protektahan si Tala. Ako lang ang nagbigay ng kawayan upang hindi ka matumba. Si Tala, na tumatakbo sa pagitan nila, ay huminto at kinuha ang isang maliit na bato na pininturahan niya ng kulay dilaw. Inabot niya ito sa 2, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Mama, Papa, para sa inyo, para hindi kayo maging malungkot ulit. Nakarating kay Thyra ang balita na si Doña Trinella ay nagkasakit. Nang malubha sa isang murang ospital, hindi siya nagdalawang isip. Pumunta siya doon, bitbit ang isang basket ng pinakamasarap na kakanin. Ang kakanin na may pinakamataas na kalidad na nagmula sa kanyang bagong pabrika. Hindi siya pumasok sa silid. Inilapag niya ang basket sa tapat ng pinto, kasama ang isang liham. Sa liham, hindi siya nagbigay ng anuman maliban sa pahayag na, "Hindi ko na po kailangang magtanim ng galit sa puso ko para lang maging masaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Hayaang ang Diyos na ang humusga sa inyo." Hindi na niya inintindi kung tatanggapin ito ng matanda. Ang mahalaga, hindi na siya alipin ng paghihiganti. Ang kapayapaan ay hindi natagpuan sa pagbabalik sa isang mansyon o sa pag-aangkin ng yaman. Natagpuan ito sa simpleng hapagkainan kasama sina Tadeo at Tala, sa pagtulog sa tabi ng taong nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Hindi na kailangan ng mga formal na salita. Ang kanilang buhay ay naging isang tuloy-tuloy na kwento ng kilig na nabuo mula sa pag-aalaga at pag-unawa. Isang pagmamahalan na matibay dahil ito ay itinayo sa batayan ng respeto at katapatan. Nagpasiya silang magpakasal sa isang simpleng seremonya, hindi sa isang malaking simbahan, kundi sa gitna ng kanilang pabrika, kasama ang mga babaeng tinulungan niya. Habang nakatingin si Thyra sa umaalon na dagat, ibinahagi niya ang kanyang huling kaisipan sa kanyang mga tagapakinig. Sa mundong ito na sadyang malupit, huwag na huwag ninyong hayaang ang halaga ninyo ay nakasalalay sa opinyon ng ibang tao. Hindi ninyo kailangan ng isang anak na lalaki upang maging isang dakilang ina. Hindi ninyo kailangan ng isang lalaking mayaman upang maging karapat-dapat. Ang pagmamahal na hinahanap ninyo ay nasa inyong sariling mga kamay, sa bawat pagbangon, pagkatapos ng bawat pagbagsak. Huwag matakot na magsimula muli, dahil ang Diyos, sa kanyang pag-ibig, ay laging nagpapadala ng isang Tadeo upang ipaalala sa inyo na kayo ay minamahal ng buo at walang kondisyon. Ang kwentong ito ay nagtagumpay sa paghahatid ng matinding emosyonal na melodrama na pinagsamahan ng matamis na healing at slow burn romance. Ang galit na inihanda sa simula ay nagbunga ng matinding kasiyahan
nang makita ang karma na dumampi sa mga kontrabida. Ang relasyon ni Tyra at Tadeo ay nagbigay ng inspirasyon, nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay matatatagpuan hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa paghahanap ng tamang kasama upang harapin ito. Isang kwento na nagpapaalala sa bawat Pilipinang babae na sa likod ng bawat paghihirap ay mayroong pag-asa at pagmamahal na naghihintay.